Kahit maulan, you can join the fun. Online Poker Casino, the first one in the Philippines. 620 peso credit. Just for signing up, oh yeah! Para mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online Poker Casino, maulan man sa Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Game responsibly. Guys! Ha? Meron ba? Sa puso. Meron ba kayo piso? Bakit? Gusto ko lang i-try itong Bingo Plus. Alam ko yan. Ito yung first online bingo sa Pilipinas na pwede kang maglaro at mag-enjoy sa piso lang, pare. Talaga? Oo. Saka pwede mong i-download ang Bingo Plus app sa Google Play and App Store or visit their website www.bingoplus.com. Bingo Plus, yan ang first online poker casino in the Philippines. Licensed by PAGCOR. Gaming is for 21-year-olds and older only. Keep it fun. Game responsibly, mga ka-cool pals. Asan na yung piso ko? Asan na yung piso ko? Teka lang. Ako muna. Maglalaro mo. Oo, maglalaro. Reps, huwag ikaw Uy, mga cool pals, humihingi lang kami ng pasensya sa susunod na mga mapapanood ninyo dahil medyo ma-echo yung audio namin kasi may sinusubukan tayong bago. Hello. Ganun. Yan, katulad. Parang ganyan. Yun lang. Pagpasensyaan nyo na. Konting pasensya lang. Subukan natin Off-site location. Outdoor recording. Pero mukhang nahagip ng ibang lapel yung mga boses namin. So parang medyo magdodoble. Pero mukha naman siyang... Pero pinakinggan ko, okay pa rin naman. Okay naman. Oo. Wag lang kayo masyadong maarte. Maarte. Pwede kung sakali lang, pwede naman mag-skip to. Skip nyo na lang. Skip nyo na lang. mo pa. Skip mo na lang muna. Iba na lang muna. Okay lang. Tapos pag walang-wala na talaga yung episode, balikan mo. Balikan mo. Yan. Enjoy pa rin. Enjoy talaga yan. Yeah. Doon mo malalaman na sobrang ganda ng anime kapag gusto mo siyang gawin in real life. Diba? Nangre-raygun ka sa puwet. Diba? Kami-ami wave. Diba? Kami-ami wave sa puwet. Napa-basketball ka. Basketball sa puwet. Nagre-wrestling kayo sa... Feeling ko matatalo niya agad si Taguro kung nirega niya sa puwet. Isang episode ka lang. Malamang napa isang daang porsyento. Gay. Isang porsyento. Gumanon si Go, ginawa niya yung... Maiyak ka talaga no? Iyak ako. Putang na naiyak ako doon. Kasi yung father figure ni Go. Patay na ba si Piccolo? Wala kasing kwentang tatay si Go. Hindi naman naman si Piccolo, pero nagulat si... Kasi akala ni Piccolo parang gagamitin niya yung... Tapos hindi niya alam. Sabi ni Piccolo, hindi ka nag-training. Tapos hapon pa yung pinanood ko nun. Sobrang 90s feel kasi gano'n kami manood ng Dragon Ball noon hapon. So hindi namin alam. Ano kaya may nag-dub nun? Pero hapon din. Oo, Figaro! Walang kwente, no? Putang Tagalog daw pero Japanese accent. Anong ginagawa mo? Hindi niya ma-pronounce. Game? Walang episode number. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome to the Cool Pals! Episode 692. Exclusive. On to platforms! Slam dunk ba yan? Slam dunk. Yan ba paborito mong anime? Hindi, isa sa mga paborito ko lang na theme song ng anime. Diyan ako na pabalik sa basketball eh. Parang pagkatapos ng alas 5 yan eh, no? Lalabas ka, Ano ilalaro. yan? Pag tumugtog na yan, naka-Indian seat ka na sa TV. Pinaano mo na yung... Ano ba nauna? Slam dunk o Ghost Fighter? Ghost Fighter. Ghost Fighter, oo. Pero yung doon mo malalaman na sobrang ganda ng anime kapag gusto mo siyang gawin in real life. Diba?
nangre-raygun ka sa puwet. Di ba? Kaya, Kami-ami wave. di ba? Kami wave sa puwet. Napa-basketball ka. Basketball Wrestling, sa puwet. nagre-wrestling kayo sa... Feeling ko matatalo niya agad si Taguro kung nirega niya sa puwet. Isang episode ka na. Malamang napa isang down porsyento. Gay. Isang down porsyento. Ubus. 100% mo, ubus yun. Puta, tinanggal pa naman ni Eugene yung mga ano niya di ba? Yung mga... Weights. Yung mga weights niya sa katawan sa kanya. Nirega. Pero gagawin sakit nung ganun Pag yung dati naalala ko yung high school, yung mga tropa, pag seryoso talaga na sakit nung ganun. Pag tumbo mo talaga, sakit talaga. Iba may kuko pa eh. Sakit. May monumentong ganun sa Japan, di ba? Sa Japan. Oo. Ganun, kancho. Oo, nakagano'n. May monumento nga sa kanila. Kancho ang pangalan. Sakit nun. Ewan ko sa Korea kasi kancho, tawag yun, kancho. Ewan ko sa Japan. Sa atin, bombit di ba dati? Bombit. Reagan, sa amin Reagan talaga. Reagan! Sa bata. May laban ng MMA, yun lang ang pwede na move. Bago, sampalan, di ba? Yung may sampalan. Oh no, he's right behind! Right behind Batista! Nilalagay pa sa pulbos eh, no? Tapos pag-turn mo na ayaw. Hindi, dapat hindi ka rin re-react. Oo, bawal. Tsaka luluhan eh, no? Tsaka ang pangit mas GB pag di ba nagde-defense ka, pag gano'n, utang nakakahawak sa pet yun, no? Hindi mahawak, may hawak ang dalawang gano'n. Tapos for some reason, gumugo rin yung ilong. Puta, ba't gumugo yung ilong nito? Sakit nun. Kayo ba na ganyan na kayo? Seryosong tanong. Oo naman. Sakit, di ba? Oo, pero pag nangre-rega ba, kinaamoy nyo ba? Ba't mo inaayos? Baka kasi may tae. Pag Naalala ko, ginanon ako dati, talagang gusto kong suntukin talaga eh. Parang sakit kasi talaga. Gusto kong malapdaman. Ang hindi na ako pwedeng mapikon dyan kasi ginagawa namin yung college eh. So, wala na. College, napaka-immature din naman. wala, immature By the na way, episode 695 tayo. Baka Episode 695. On to platform. Ano ba ang naghubog sa inyo na anime? Bible Black. Babuyan. Tayo naman ito. Joke lang. Tentacles? Yan ba yung may tentacles? Tangina, hindi ko talaga makayanan. Ano ba? Ano hindi, malabang kasi... Kung anong palabas sa Dragon TV? Ball. Dati diba? Dragon Fighter, Dragon Ball. Kasi channel Tsaka Voltes 5. Channel 9 muna, yung Dragon Ball. Linggo ba? Linggo eh, no? Dragon Ball X Sailor Moon. Dragon Ball X. Dragon Ball X. Dragon Ball X. Joke lang. Ano pa yung BTX? Oo. Sila Paula Pini. Oo. Sobrang angas nun. Ang rare ng figures nun, sa totoo lang. Ano? BTX. Rare yung figures nun. Ano yung BTX? Yung sumasakay sa kabayo. Dynamite. May magaganon sa puwet. May mariregan sa puwet. Ang BTX, halos kasabay ng Senki yan. Tama. Ang BTX, meron silang mga kabayong robot. Iba-iba no? Merong... Di ba may ganyan tayong cartoons din? Yung kabayong robot? Star Saber. Ito naman sa Kalawakan. Yung Saber Rider. Saber Riders pala. Ito naman lumilipad. Oo, may lumilipad pakpak. din. Meron pa Ito pala naman sa Kalawakan. Oo. Ito meron silang powers. Oo. Meron din sa amin. Ito may pagong. Wala. Oo, naalala ko yung pagong pala sa sa... Oo, yun yung spaceship yun eh. Yung ba yung doktor, no? Yung robot nila si Bismarck, yung pangalan. Yung parang cowboy rin na robot, may na balaki. Ang ganda rin ng mga cartoons nun eh. Sa edad mo ba, ang Dragon Ball mo na ay nasaan? Nasa Napatino na babae, nandun pa naman. Ay, ito si Goku! May Sayan yan. Inisa ko yung gano'n pa Nawala siya, Nawala siya sa tanong. Ang Dragon Ball mo ba ay hindi pantay? Medyo malaki yung isang Dragon Ball. Ano mga kinalaki mong anime? 7 na to, channel Hindi, pero 7. ako Channel 7 na Dragon Ball. Tapos,
naalala ko nung bata ako, ang naalala ko na lang pala is random episodes lang siya. Pero ang pagkakaalala ko, GT na. Dragon Ball GT. So hindi ako nagsimula Dragon Ball. Naging bata siya. Oo, naging bata siya ulit. Hindi kasi sunod-sunod pag free TV no? Pag malapit nang matapos yung season. Ulitin na. Pero yun Ayaw nga. magbayad Kaya ng napanood ko rin yung Dragon Ball Z kasi sa GMA, pinalabas din yung Dragon Ball Z. Pero yun ang ginawang tama ng GMA. Tinrato nirespeto nila ang anime. Dahil kailangan tapusin. Yung storyline talaga binuo nila. Kasi ang understanding lang siguro ng mga before, ng mga nasa channel, cartoons lang yan. Basta may gumagalaw, okay na yan sa mga bata. Hindi nila alam na meron na rin ganun yung utak yung mga bata. Tsaka hindi na bata lang yung Gusto mo pa rin syempre sundan yung To be story. fair sa GMA, pag pinalabas siya ng Friday ng hapon, Saturday ng umaga minsan fini-feature pa ulit siya. Para nare-replace siya sa TV. Actually, yung dad ko kasama ko manood ng Dragon Ball nun. Kasi dad siya, mo, isip bata. napanood niya yung... Ginusgahan, no? Siya kasi fan ng Voltes 5 talaga. Tapos parang nung nakikita niya yung anime, parang, sige, manood ka lang dyan. Kasi sila, yun yung pinapanood din nila before. So naiintindihan nila yung concept ng series na cartoons na kailangan mo sundan yung story. May naalala pala akong anime. Ewan ko lang kung natatandaan nyo. Saber Marionette J. Di ba? Naalala ko kasi humubog Humubog ng kabataan. Naalala ko yung Saber Marionette J. Medyo maangas yun Ay, narito! Magic Knight Rayer naman yan. Si Julina kumanta niyan Yung Time Quest, may nakaalala ba nun? Saber Marionette J kasi yun yung inosente yung mga marionette. Parang medyo sexually rin yun ng konti Parang sila. Yung drawing kasi din, di ba? Hindi, tsaka parang sila lime yun, parang kahit anong gawin mo. Parang ganun parang ganun yung... Parang wala silang parang wala silang... Parang ganun. Raygun! Pero Saber Marionette J, naalala ko yun. Pero iba yung anime noon sa ngayon, makikita mo nag-evolve na rin kung paano siya ginagawa. Nung ginawa lang din sa GMA yun, yung nag-araw-araw sila, iba-ibang cartoons, ibang-ibang anime. Tama. Yun ba, yung pagsabi ng cartoons versus anime, may ibang na-offend para dun Depende. Kasi kung ikaw naman medyo chill ka lang, wala ka naman talagang pake. I guess. Meron kasing misconception na parang pagka sinabi sa'yo cartoon, pambata yan, pambata. No-offend ka kasi matanda ka, nanonood ka ng anime. Pagka tinawag na cartoon, parang, aray. Excuse me. Pero technically naman totoo. Galit. Excuse me, anime to. Pero diba? Kasi kung ano naman, hindi ka naman nahihiya na nanonood ka ng anime. Wala ka naman pake kung anong tawag kasi cartoon naman siya talaga technically. Pero parang ang cartoon kasi Western. Ano lang siya, language lang siya. Kasi sa Japan lahat anime. Yung Western cartoon, anime yung tawag nila doon. So parang Mas malaking issue is, ba't nakalabas yung titi mo? parang lang, tomato. Parang ganun lang siya. Tama naman. Pero nung ginawa yun nung GMA, yung gabi-gabi, iba-iba, may Hell Teacher Nube, tapos may Monster Ranch. Monster Ranch. Monster Rancher. Parang yun na rin yan. Parang yun na rin. Ay, hindi ko na maalala Pero Monster Ranch, yung may monster sa mata. Monster Rancher. Monsters Inc. Yung sa mata lang. Monster Rancher. Monster Inc. sa Pixar na yun Putang ina mo Hindi mo pinabastos ang mga anime! Yung Monster Rancher kasi para siyang Pokemon. Naalala ko rin, Pokemon at saka Digimon, malaki din yun Yung Pokemon, Digimon. Malakas ba Digimon? Hindi ko nagustuhan yung Digimon. May certain niche yung Digimon. Ang komplikado kasi ng Digimon. So, di ba para siyang Pokemon na lang? Medyo ganun. Dati na feature siya sa extra kasi ang dami lang collection ng Pokemon. Tapos, inisyur nila kasi ine-explain niya talaga, tapos sinasabi niya kung paano daw naging ganitong monster. Basta iba yung evolution chart ng Digimon. Tapos may sumigaw, Bonjing! Ako yung sumigaw. Kahit ano lang yung picture.
yung yung Pokemon Friday yan eh. No? Tapos may kita mo talaga yung story, hindi siya pambatang story eh. Lalong-lalo na sa mga anime ngayon Hindi, tsaka rin kasi yung Pokemon, ang laki nung support kasi nung game at saka nung anime na sabay siya. May fans ng anime, may fan ng game. Tapos nag-i-interchange lang siya. Nakabisado ba yung rap ng Pokemon? Yung mga pangalan. Hirap ng... Gusto mo Sige ka, Judud. Ang hirap yung yun eh, 150 no, yung Kanto region. First gen. Pero malaking bagay din nung nare-launch ang larong Pokemon sa mobile. Yes. Nagkaroon ng pangalan Yung Pokemon Go? Pokemon Go. Marami namatay dun. Pero ang bilis din nawala ng hype, di ba? Pero grabe yung hype nung pagkalabas. Kasi lahat. Tapos, mga after 1 week, para siyang nangalhati na yung... Meron bang isang puti na nag-travel ng mundo para makuha lahat. Grabe. Tapos, nakuha niya lahat, na-realize niya, wala siyang life. Napabayaan niya yung pamilya niya. Nag-relax ang loob ko magsabi na collection. Hindi ko na-appreciate yung ng Pokemon nung nagdagdag pa sila ng iba pang... Sobrang dami. Wala kailangan eh. Kailangan para maano yung market. Pero sa akin lang, yung sa Pokemon Go, ang hirap lang niya i-grasp as collection kasi sobrang fragile kasi nasa electronic device eh. Hindi siya something na may lalagay mo sa shelves. Kasi pag wala, kaya card siya na makukolect mo. Once na mawala na yung app, or masira na yung cellphone mo, wala na. Actually, sa Pokemon Go, ang issue ko sa kanya yung battle system. Hindi ko trip. Kasi hindi siya katulad ng normal na Pokemon game na turn-based. Yung nagte-train ka ng Iba yung sa kanila eh. Ito talagang kung sino na yung Iba eh, parang... Ewan ko kung ano yung laban nila, pero nagtatap ka lang sa screen. Sorry, ano pakiramdam nyo nung may nasagasaan kakakolekt ng Pokemon? Sa Commonwealth yun eh. Meron nga. Pokemon Go. Pokemon Go. Alam mo sabi nung driver nung nakasagasa siya, sabi niya, who's that Pokemon? Sabi ng driver, akin na ngayon ng mga monster. Tapos binato niya ng basketball yung bangkay. Nung ngayong, kasi ngayon kakaiba na yung mga anime eh. Mas maganda. Mas maganda ba stories ngayon? Mas maganda storytelling ngayon. Feeling ko kasi iba Lalo na siya eh. Mas condensed eh. Yung animation ng grabing improvement siguro talaga. Dahil nasa Storytelling ba? Noon pa man, gano'n na kaisig. Ngayon kasi serialized. Depende. Kasi meron hanggang... Season 1 lang, season 2. Meron hanggang ngayon, di ba? Katulad ng One Piece. Sobrang tagal na. 25 years. So inabot niya yung old OG na animation hanggang ngayon na parang Demon Slayer level. Inabot niya parehas. Pero standing strong pa rin siya compared to storytelling naman kasi generally kung magaling kasi yung writer, maganda pa rin naman eh. Like, merong mga luma na anime na relevant pa rin ngayon. Tapos meron namang mga bagong lumalabas na same feel nung luma. So, maraming types eh. Meron na. Pero meron ding usual template. Depende sa genre. Tama. Meron ba kayong anime na parang after season 1, di nyo na nagustuhan? Yung sumula. May habit kasi ako na kapag sinimulan ko. Same. Ang hindi ko lang tinapos, Promised Neverland. Promised Neverland. Ayoko nung mga ganong klaseng mga istorya, yung may hindi naman, mga madrama. Nung namatay si Doraemon, iniyakan mo. Namatay si Doraemon? Ni-reset siya, di ba? Parang... Hindi ko alam kung seryoso yun, joke eh. Ni-reset sa naggagawa ng cellphone. Pina-open na Naging Samsung na. Pina-open na Pwede ng globe. Seryoso ba yan? Hindi ko alam. Ni-reset. Hindi, seryoso. Si Madam seryoso. Si Sir, hindi ko alam kung nagjo-joke o hindi eh. Diba ni-reset siya? Ang akala kong hindi ko naman magugustuhan, Attack on Titan. Ako din. O kasi wala silang singit eh.
Kuhanin ko itong mga hubad na to, walang bayad. Tsaka ang weird, laki ng ulo. Tapos diba, ang weird Tsaka yun hindi eh. Japanese yung setting, I mean German yan eh. So akala ko talaga hindi ko rin magugustuhan. Pero ibang level din pala. Iba yung iba yung lalim ng storya. Tapos Yung plot twist, grabe. May political landscape na may mga kaya masasabi mong nag-evolve na talaga yung ibang anime ngayon dahil yung lalim ng istorya sobrang lumelevel dun sa mga minsan nga mas maganda pa dun sa mga teleserye. Yung moral dilemma ng AOT sobrang lala eh. Kasi parang maiintindihan mo talaga yung villain side, yung kabilang side, nasa outer ng wall, di ba? Saka kung paano nila nilatag, puta saka nakita final season natin nila sa 4. Grabe. Ang mga tarantado sa mga to. Akala mo matatapos. Final season part 1, part 2. Hindi mo alam kung kailan yung last part. Hindi nilang ginawang next season talaga. Tapos hindi mo alam kung kanino kakakampi. Pero trend yan ngayon actually, na parang laging pinapakita na actually may point naman both sides. Diba? Nagkataon lang siguro kakampi mo tong isa kasi yun yung sinusundan mo, yun yung bida. Or medyo extreme kasi yung gustong gawin ng kabila. Ganon. Yung ganyang klaseng story, nakita ko yan. Kasi yung mga anime dati, medyo hindi ganun eh. Nakita ko yan sa Hunter x Hunter na ayun, nung bata pa ako yun hanggang ngayon. So ganun pala yung storyline nung Hunter x Hunter na may mga side ng villain na ipaiintindi sa'yo kung bakit na ginagawa yun. Tama. Napansin ko lang ako sa Dragon Ball naman, lahat ng kontrabida, nagiging bida. Actually. Magmula kay Tension Han, Piccolo, lahat naging tropa Vegeta. Kahit kasi Frieza. Frieza, bida na siya yan. Talaga ba? Well, kontrabida na siya ulit. Pagkatapos niyang masakin yung medyo hinira muna siya. May redemption may redemption. Parang pero sobrang fucked up kasi kasi parang winasak niya yung planet Vegeta at putang ngayon kasama nila. Parang inanon na si Goku eh. Goku, punta na kami pinatay niya, ba't kinakaibigan mo? Actually sa Naruto halos lahat may redemption arc yun eh. Halos. Sa bagay. Alam mo, doon ako nauumay minsan. Mas pagka sa sobrahan. Yung sa Redemption bida, arc. Okay. kapag masyadong mabait na yung bida na parang lahat na lang kakaibiganin mo, putang ina mo kayo. Kailangan bida Patayin mo na lang. Pero honestly minsan. Kaya actually medyo naging issue to sa platform ko before kasi sabi ko na madalas hindi ko favorite character yung bida. Siyempre marami nagalit kasi favorite character nila yung bida. Pero sa akin kasi minsan masyadong basic yung bida. Kasi kailangan siya yung mabait eh. Pag bida, kailangan may mamatay pa na kaibigan para lumakas. Di ba parang pwede naman lumakas ka rin? Pwede naman eh. Mamatay pa si Alfred. Tapos kailangan matuluan ng luha. Di ba? Motivation lang pala, no? Wala pang may mamatay. Pwede mo naman nang gawin pala, no? Parang kailangan pang... Well, dramatics para umiyak yung Ako minsan na-question ko na kung mabait talaga si Goku o gusto lang niya ng challenge. Hindi, pero yun na yung character actually ni Goku. Di ba? Parang hindi siya tanggol. Hindi naman niya makita kung kaya niyang tanggolin ito. Parang gano'n. Parang gusto niya ng match kasi nakatalo siya ng malakas. Tapos parang, sige na nga, gusto ko kalaban. Hindi, yun naman talaga yung character ni Goku. Yun talaga yung character ni Goku. Hindi siya good guy na... hindi talaga. Yung typical good guy na gusto niya i-save lang yung world. Ganon. Gusto niya... Intindi mo sa amin yan si Goku. Kasi tsaka hindi naman kasi siya tao eh. Hindi. Pero medyo sa ano na lang yun eh. Sa Z na lang innate niya, no? Yung character niya talaga. Yun lang yung actually main driving ano ni Goku. Yung sa ano nga, diba sa... yung tournament na magwawasakan ng universe pagka natalo sila. Nabuo yun dahil lang gusto ni Goku na ma-challenge. Ganun. Puta, susugal lahat, no? Para lang may challenge. Kala mo naman natatalo niya. Kaya ako dati mas gusto ko yung Fushigi Yugi. Ay, isa. Saber Marionette J, mga gano'n. Echi-echi, mga echi-echi. Kalibu. Yan ang teleserye ng mga anime. Echi-echi, no? Echi-echi.
Fushigi. Nagtatanong Ay, ka kung sorry. season 1, hindi ko nagustuhan yun, Fushigi Yugi. Ay, hindi ko After season nagustuhan. 1, di mo siya Yung, sorry, yung Ranma ba natapos? Nagustuhan ko yung Fushigi Lalabas Yugi. yung ari niya. Nalapnos. Nakabasa. Sorry yung Ranma 1 half ha. Medyo cute din yung Ran. Oo, ganda ng drawing din doon. Tsaka syempre Shin-chan. Isa pa Ayo. yun. Teka lang, Si may Android. sinasabi si Chino. Gusto daw niya Gusto yung ko lang Fushigi. yung Fushigi Yugi. Kasi kala niya pagkain. Hindi, kasi first episode may kantutan agad. Meron agad? Oo, May sex agad yun? Nung nag-time travel siya, parang niromansa siya ng prince. Niromansa siya. Sa pag-gising niya, tinutang. Parang Pero yung totoo, may pinapakita sa kanila. O Hindi, parang medyo, di ba parang ungol eh. parang ganun eh. Parang medyo soft, ang dating niya eh. Parang soft porn ng konti. Anong anime yung unang episode pa lang mabigat na? Minsan sa... Pinagbirat siya ng Kasi malayo pa ako niya eh. Ito hindi to anime. Dapat din siya sa basement sa adik na tutulog. Episode 1 naman lahat nangyari. Isang linggo lang naman. Naalipos na Invincible. Invincible. Ito dito anime, Invincible. Halos lahat tayo nakapanood. Di ba unang episode, di ba, i-blindside ka niya. Pagdating sa dulo, pusang walang hiya yung twist. Oo, ang galing. Ang galing nga nung ginawa sa Invincible kasi sa comics, medyo gitna pa yun. Like malayo pa bago mangyari yung scene na yun. Ang ginawa nila dun sa nasa first episode kagad. So ikaw nagulat ka for someone na ngayon lang to nakita. Magugulat ka na parang damn. Kasi ang drawing niya parang Justice League eh. Parang Batman anime. Kala mo typical eh. Kala mo typical superhero. Puta, nasabog yung mukha. Sakit ka dugo-dugo sila. Tapos sobrang violent. So anong anime yung ganun? Yung first? Wala maisip na anime. Ako siguro, Berserk? kaya nagustuhan ko yung Chainsaw Man. Oo, Chainsaw Man. First episode. Hindi ko Dahil pa naanin yung yung first- Chainsaw Man eh. Sa dami ng backlog ko. Ang dami eh. Maganda nga rin Chainsaw Yung Man. first episode din niya, Mahuhuka na rin eh. mahuhuka din eh. Kasi, Chainsaw. akala mo yung maliit na Yung tuta cute. lang yung kasama niya. Yung Si pala, Pochita. anyway, ayoko maging spoiler. Panoorin nyo na lang yung Chainsaw Man. Pero kung nagustuhan niyo yung Chainsaw Man, most probably magugustuhan niyo rin yung Hell's Paradise. Ay, oo. Hell's Paradise, ang ganda Ganun din din, ng drawing. ganun din. Ano yan eh, mapa? Maganda. Maganda. Alam mo, kaganda yung malaking bagay din yung Netflix eh. Kasi produce na sila ng anime. Hindi, tatlo ang magandang panuoran yan. Netflix, Disney Plus, Disney saka Plus. Amazon Oo nga Prime. eh. Google Actually, yan, sila. lahat yan. Subscription sa bahay. Disney Plus. Panalo yung Disney Plus. Oh, yung Go-Go Loser Ranger nasa Disney Yung Plus. Go-Go Loser Ranger. Panalo yung Para Disney siyang, Plus. Power Rangers na The Boys. Oo, masama sila. Pero kailangan nilang tumulong para po, PR. PR lang. Sila, pero masama talaga sila. Tangina, nakala ko yung The Voice na yung kakante eh. Hindi. Sabi ko, bakit tas The Voice, ano pipiliin sila? Golden ba? Si Coach Si Coach Bamboo. Ikaw yung next Power Ranger. Sabi ko, putangin na parang Power Rangers. Pipiliin sila. Steel siya. Kung may nakikinig dyang director, alam niyo na yung next concept. Power Ranger X The Voice. Depende sa mission nila kung may pagka, ito may... Si Bambong Salsal to eh, no? Reference sa lumang episode. Bali kuwari may sakuna, may nasusunog na building, tapos may harap. Ako po, para ko pong maging ice, tapos gano'n. Ikaw ang superhero lang lang. May audition bago Kung ang mag-ligtas. boses ko, di umawag na ito. Kaya ko sumigaw ng malakas. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Alam mo, na-appreciate ko rin sa kasi ngayon, habang pabago yung anime, minsan pakomplikado ng pakomplikado eh. Kaya na-appreciate ko yung My Hero Academia. Totoo.
Kasi every time, papakita nila yung pangalan, tsaka yung powers niya. Yung quirks. Kasi hindi mo matatandaan sa una eh. Lalo-lalo na kung bago ka manonood. Tama. Tapos every time, kahit hanggang ngayon, papakita pa rin, no? Papakita pa rin nila para refreshing. Actually, sa mga new gen, yun yung i-recommend ko. Pagka hindi ka pa nanonood ng anime, gusto mo mag-start, tapos gusto mo yung mga laban-laban. My Hero yung first. Ako may dadagdag lang ako. Diyan sa My Hero, napakaganda niya. Siguro yung timing din kasi parang maganda. Kasi di ba minsan pag nanonood ako, nari heavy. Tapos minsan gusto mo ng medyo light eh. Medyo pampa-refresh. Kasi medyo nakaka-affect din ng mood pagka, kunwari, AOT, tapos susundan mo ng mabigat ulit. Code Geass mo pagkatapos. Ang bigat sa loob, ganun. So, sorry. So, yung MHA, ang ganda ng ano niya, medyo bago yung ano niya, quirks. Parang bago yung system niya, so refreshing, tapos fast-paced. So, okay. Ayun. May powers bang ng tutuwid ng bakal? Wala. Si Magneto. Si Jesus. Si Mama. Si Jesus. Si Mama Magneto. Mama Magneto. Sa akin, yung, kasi puro mga, mga horror, o kaya suspense. Meron bang magandang anime na comedy ngayon? Kaiju number 8. Kaiju number 8. Perfect, siya, comedy na merong na may action. One Punch Man din. Isipin mo, Pacific Rim. Tapos, medyo nilagyan mo ng konting comedy. Tapos, medyo Attack on Titan din siya. Kasi yung bida doon, nagiging kaiju din siya. Naging monster. As comedy siya. Kaiju saan siya pinapalabas sa Netflix? Netflix at saka Disney Plus. Sa maiksi lang siya, Jeeps. 12 episodes lang isang season. So, din yun nga, minsan sobrang heavy ng mga iba. So, light lang. Malaking action din kasi, no? Ngayon, manonood ka ng 12 episodes, 22 minutes each lang. So, alam mo, kaya mo siyang i-binge na maghapon. Walang commercial eh, no? Pero sa akin nga, bitin nga yung ganun eh. So, isa yan sa feeling ko, isa sa malaking debate ngayon. Kasi dahil sa streaming apps, medyo nanonormalize na may 8 episodes lang, 12 episodes lang. Pero dati kasi talaga, ang normal na isang season ng anime, 24. Yung pag-produce ng anime. Meron din. Oo naman. Ang assumption kasi ng tao, ganun lang gawin yung episode, pero it takes a lot of time. Maraming delay, Jeep, sa production companies. Kaya maraming at least yung advocacy. Yung nag-drawing. Ako nagtapusin mo muna. Kaya nga yung advocacy na parang okay lang na mag-chill. Parang bago ka man nakakaalam sa mundo, tapusin mo yung kwento. Parang doon sa scam down, di ba? Parang ang nangyari sa kanila lahat kami. Nakahang. Hindi siya, walang closure. Yung high school ba yun? Walang closure eh. Inter-high? Inter-high. Natuloy yun. Pero parang yung drawing, hindi na siya... Yung anime. Ang susunod na episode doon, alam mo JS Prom na. Parang din, Hunter X, di ba ganyan din Hunter X? Hunter X, Nahinto din ng may sakit kasi talaga siya. Oo nga, yun nga. Yung Hunter X, akala ko maganda na yung akala ko hindi magugustuhan yung arc kasi meron pang sumunod na arc yun eh, yung mga yung bagong para sa kanya paganda siya yung Ants. Oo. Ngayon meron ng After Ants eh. Yung meron sa manga. Actually may dalawa na After Ants na. Ito na ba yung nasa game sila? Hindi, Grid Island yun eh. Yung pinakahuli kasi Ants, yung animation. Tapos ngayon, nakalimutan ko yung tawag eh. May tawag dun sa... Dark Continent. Dark Continent, yun. May palabas na yan? Hindi. Ano pa lang siya. Hindi pa rin siya tapos sa manga kasi may time na 2 years ata, 2 years na break. Bilis-bilisan nila yung drawing. May sakit kasi, may sakit yung Ang writer kasi, author ng Hunter x Hunter, Ghost Fighter. Siya din nagsulat. Ang nagsulat pala ng Hunter x Hunter ay nagsulat ng Ghost Fighter. Isa. Tapos sa pakasawa niya, nagsulat ng Sailor Moon. Sila rin pala nag-aaral doon. So gumagawa sila ng sarili nilang hentai. Sila lang din. Oo, sila. May yung ibang anime, hindi nila nakukuha yung ganyang appeal eh, no? Yung mga ganyang... Kasi tingin ko may rin yan. Tingin ko may kinalaman din sa timing. Diba? Siyempre may timing. Kunwari, kaka-release lang nung... Kunwari, sunod-sunod. One Piece, Naruto, Bleach. Nung time na yun kasi yung Shonen Jump na tinatawag.
Tangina, ang hirap sumingit nun pag bagong anime creator ka. Puta, hindi ka lilipad. Ang mga nakakasingit lang nun, Full Metal, Full Metal Alchemist, yung Fairy Tail minsan. Pero sobrang, kumbaga, nung time na yun, kung hindi ka sobrang ganda or ano, ang hirap sumingit. Meron bang mga bagong animator saka gumagawa ng mga anime na nakakuha agad ng magandang... Demon Slayer, bago lang yun. Demon Slayer, relatively. Yung bago sila, Sila tapos yung pinaka-top ngayon. nag-click agad, Demon Slayer. Kasi yung animation, ginastusan talaga. At saka, story kasi ng Demon Slayer, sobrang simple. Basic story lang siya. Sobrang basic lang, bawing-bawi ng animation. Yun ba siyang I Am Sam? Kaya refreshing siya eh. Kaya refreshing siya sa mga tao na hindi ka mag-iisip. Sa mga animation talaga, no? Ibang Sa level story talaga. kasi daw, talagang hinahaluan ng yung magandang formula, may aspeto ng pamilya. Parang gano'n, yung parang may relationship. Pagmamahal sa kapatid, pagmamahal sa anak, may gano'n. Spy Family. Star Wars, di ba? Father issue. I am your father. Gano'n, parang... Ang daming yung ganun daw yung pinaghuhugutan ng yun yung formula story. May pinanagdak sa Netflix din yung Solo Leveling. Yan o, medyo maingay din yun sa Solo Leveling. Battles yan? Solo Leveling sa Netflix, ano siya? Korean siya na anime. Ano naman siya, kung sa Japan, di ba manga, sila manhwa. Oo. Manhwa yung tawag. Alam mo, ang feeling ko nga, parang ang Korean, in the next ilang taon, mauumusan na nila yung Japan sa Pero for the record, majority kasi ng animation ginagawa sa Korea. Kahit USA, nagsasubcon sila ng animation sa Korea. May mga time. Kasi di ba yung J-pop, hindi naman lumipad ng gano'n. Yung K-pop ang lumipad. One Piece dito sa Pilipinas. Dito. Merong mga animators na nandito. Meron. May mga kasi may Toei PH. Yes, meron dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. 2D, 3D animation. Yun ang hindi ko sure. Pero ang One Piece. Yung naka-CGI ng ibang Hollywood studios, ina-outsource din sa... Nakakita na ako ng dito yung studio ng... Kasi dati, magsa-certification dapat ako ng 2D animation, 2D, 3D animation. Nakakita na ako ng studio dito na yun nga yung mga nag-animators. Sobrang laki niya, sobrang lawak. Tapos yung mga tables talaga, hundreds of animators, grabe. Yung mga gumawa siguro, ng yung One Piece, mga ganyan, sa Hollywood, ang gumawa niyan siguro yung mga artist na gumawa ng Victor Magtanggol. Mura rin ng cost of labor kasi dito sa atin, so hindi talaga imposible. Yung oras lang talaga Ano yan budget din talaga siguro ng studios kasi for sure, marami naman talented na kayang gumawa ng same level. Ako, confident ako na kaya ko sabihin na maraming Filipino animators na kaya talaga yung pang-international. Kaso syempre kasi tatapat ka kung magkano binayad sa'yo. Tsaka yung oras, kasi sobrang tight nung timeline dito sa Pilipinas na kailangan ma-release mo na to at this short period of time. Tsaka feeling ko hindi biro yung manpower that goes into grabe din. Feeling ko hundreds talaga ng tao yung mag-animate niya. Kasi yung mga... Tama na ako yung Jujutsu Kaisen, pinalabas na siya ng hindi natapi. Alam mo yun, hindi pulido. Marami kasing issue regarding Jujutsu Kaisen in terms of sa animators. Kasi solid siya maganda naman. Kaso nga, parang yung labor nga talaga. Na parang ang mga skills lang yung ginagamit nila. Hindi ko alam kung artistic direction nila. Ano yun, kulang lang talaga sa time. Kasi parang sinasabi nga ng mga animators, parang hindi talaga nila tapos pa yung episode. Maganda na siya. Tapos sasabihin nila, hindi pa talaga tapos. Naglabas sila GB ng episode na hindi tapos. No? Kasi kailangan mo nang ilabas sa Netflix. Kaya marami nga nagsasabi na sa anime community. Hindi, pinalabas na ng hindi tapos na tapos. Maganda pa rin siya, pero mahalata mo na... Stick figures lang. Kaya marami na as in yun talaga, kaya marami nga nagsasabi na okay lang kahit ma-delay. Huwag niyong madaliin, basta maganda yung ilalabas ng episode. Kasi maging practical, na tao lang din naman kasi yung nagda-drawing. Diba? May ginawang joke ngayon dun sa Invincible
may isang eksena doon. Yung sa season 2. Ine-explain niya na minsan, kapag kulang sa budget, picture lang. Nagpapan lang. Naka-wide angle lang, tapos minsan still picture lang to, namagalaw yung camera. Walang kamay, tsaka tinatakpan yung bibig. Ganun pa, hindi bumubuka. Galing ka. Sa mga, Alala ko yun. sa mga characters ng, kasi minsan pare-pareho na lang din yung characters eh. Saan nyo nakikita yung minsan yung mga sarili ninyo? Kaya sa Ghost Fighter, sino ka doon? Ako sa Ghost Fighter? Oo. Vincent. Ako si Dennis. Dennis, Ako Vincent. Vincent ka, Black Dragon. Vincent. Team Alfred ako nun eh. Alfred ka? Oo. Bano? Wala pong pipili sa bida, no? Parang okay din ako kay Alfred. O yun ang humati ng naging yun. Dimension Akala ko naman kasi ba... Complex character si Alfred. Anong pangalan ng punk? Yung blue yung buhok? Sure ba? Alfred? Ay, sino ba? Hindi, yung nakakalaban niya nung una. Kasi sa Alfred kasi tao siya eh. Parang mararamdaman ko na hindi siya katulad nung... Gunggong siya. Yun nga. Relatable eh, no? Pag nakuha niya na yung natuklasan niya na yung power niya, kumbaga parang doon na siya magkakasing. Mahilig ako sa gunggong eh. Sorry. Ako ang tingin ko kay ang tingin ko sa mga ganong characters, yung mga taong, para sa akin yung mga taong nagkakagusto sa mga ganong characters. Tingin ko parang ang sarap na maging tropa in terms of parang very supportive. Kasi support characters yung mga ganun. Diba? Hindi sila hindi sila matakaw sa, kumbaga hindi sila matakaw sa airtime or sa ganyan. Parang support sila. So para sa akin, pag pumili ng mga ganong characters, tangina okay na kasama to. Parang ganun. Minsan nagre-reflect yan sa kung paano Personality mo, kung paano ka makitungo sa tao. Paano ka tumingin ng Sa Flame of Rey ka, Dylan ka? Hindi, bida ako sa Flame of Rey. Si Reka talaga. Kasi ang angas nung... Ako Dylan. Kasi yung moment lang na yun, nung naglabas siya nung... Ewan ko basta para siyang Zoids. Kay Reka yung lumalabas yung pangatlong apoy ba yun? Pangalawang dragon yun. Basta yun. Yung lumalabas na blade dito. Wala lang, yun lang yung dahil ako ba't pa siya gusto. Nadare, Saya. Yun yung Saya yun. Hindi ko na maalala. Sabi ko diba gumagawa ng mga Koreans na yung gumagawa ng mga anime, gano'n. Parang feeling ko someday magkakaroon ng episode yung mga sumasayaw sa video. Are you having fun? Hindi, pag pinapakita yun, biglang pag namatay yung screen, biglang meron silang parang alam mo yung sino yung princess, yung nag-race car. Sa Wreck-It Ralph? Oo, parang Wreck-It Ralph. Si Penelope. Sa One Piece. Sino niya sa One Piece? One Piece? One Piece, si... Sanji ako eh. Sanji, ikaw. Zoro. Ikaw. Mag-nagwa One Piece ka ba? Hindi masyado. Sino ba maganda? Nico Robin ko maganda. Si Chopper? Bakit? Curious ako bakit si Chopper? Cute kasi si Chopper eh. Pero huwag siyang gagalitin. Parang Siguro ka na kasi mahilig siyang maghanap ng Tama. Si Brook yung kalansay, di ba? Ako sa One Piece, si Luffy naman. Kasi gusto ko yung yung concept niya ng pagbibuild ng team talaga. Yung tiwala sa team, gano'n. Yun ang isa sa mga gusto ko sa mga istorya ng anime eh. Yung pag nagbubuo sila ng team. Kung saan nila nakikilala yung mga team. Kasi di ba, sila Vincent, hindi pa nito sa Reka yung nagbuo silang Berkane. May times kaya na mas maganda pa yung story nung pagbuo nila ng team kaysa dun sa mission nila. Diba? Tsaka nararamdaman mo nila yung pagkakanunukan mo yung story, parang lumulog yung tropa. Tama. Tapos may mga sarili-sarili din silang arc. Tama. Kung paano sila lalakas. Di ba may magte-training? Yung moment lang ginawa yung pinakamalakas na move, di ba? Ibigay umangat siya. Favorite story arc ko yun sa Ron Kenshi, Samurai X.
yung si Sanosuke. Oo, sumasapak ng bato. Sumasapak siya ng bato. Tapos yung master niya, na-master niya yung sapak ng bato sa lahat ng part ng katawan. Tapos, nagsutukan sila. Yung binigay yung final punch, yung sinapak din ni Sanosuke yung sarili niya para ma-neutralize. Putsang galing ng laban na yun. Ako nahihirapan akong pumili ng karakter sa Dragon Ball. Kayo ba nahihirapan kayo sa Dragon Ball? Kasi parang laging nakasentro kay Goku eh. Ako, Yamcha, paborito ko doon eh. Gusto ko nang mahina lang siyang karatista eh. Tapos pumapalag siya sa mga gods. Namamatay ko. Dati Tenchinhan eh. Oo, maangas na yun si Tenchinhan. Oo, siya na yung pinakamalakas ng time na yun eh. Umiyak din ba kayo sa pagkamatay ni Chaozu dati? Chaozu? Tawa-tawa ako. Wala nangyari. Gusto ko siyang mamatay talaga eh. Yung nga yung joke ko dun yung, di ba kumapit siya sa likod, sinapa, sumabog siya, wala nangyari, sira yung sando. Nakita sila sa langit yabang ni Chaozu eh. So ano, kamusta? Ano nangyari? Sumabog ako. Actually wala, nagsabog ka lang ng dugo. Yun lang. Nasasnira mo yung isang ano ng sando niya. Bumili ng ano yung sando sa kanya. Walang nangyari sa kanya eh. Talaga. Hindi niya alam yun eh. Sa langit lang niya nalaman na wala siyang Tatawa ako doon kay Napa eh. Si putang hindi niya mabot siya. Ganun. Kaka-ano yun eh, kaka-back workout. Nakatawa, nag-sorry pa siya eh. Ay, nagpaalam pa siya eh. Paalam! Kaya pinipigilan siya kasi alam ng lahat walang mangyari. Walang mangyari, tanga. Pagdating sa bagong anime, appealing ba sa inyo? Kasi yung bagong anime kadalasan may dugo eh. Nakakaganda ng animation. Oo, I agree. Depende din. Meron ako mga kilala na ayaw. Ano ba love story? Puro dugo siya. I mean, ayaw talaga nila nung may gore. Meron ako mga kilalang gano'n na ayaw talaga nila. Yun yung reason kung ba't di nila pinapanood. Pero ako galing sa nila ay ayaw nilang harapin ng realidad, buhay. Kasi sa mundo nila walang dugo. Oo, tsaka siguro sila masyado silang sheltered. Ano lang ba? Walang pinupugutan ng ulo. Parang tagalasal ganun. De, joke lang. Mga informatics ko lang yan eh. Kasi kala ko sa dun ka papunta sheltered. De, joke lang sir dun. Naano ko na. Na-sheltered mga tikit-pragmatic sa mall kayo eh. Air condition kayo, paglabas yung air condition pa rin. Pucha, yung ang pinakamatinding dugo nakita ko sa Attack on Titan. At oo, lala nun. Butan, laki nun eh. Pero kung pinakamalala na anime so far para sa akin, Berserk. Pagka napanood. Isa pa yun. Berserk, traumatizing ang Berserk. Pati resin statues doon. Puta, hindi pwedeng walang dugo eh. As in, may blood splatters talaga. Saka ang ganda rin ng anime ng pagkakadrawing nila sa Berserk. Attack on Titan may yung lumang Berserk. Ganda na may scene sila na bata na tinatapakan ng higante. Ano sa niya? AOT, Attack on Titan. May ganun. May ganun. Morbid talaga. Batas. Tapos pag tinabakan, parang splatter. Parang putang ina. May isa pa pala, Devilman Crybaby, parang ganun din. Yung parang wala silang filter pagdating sa mga dugo. Yung sa Attack on Titan nga, may kinain pa silang ulo doon. Yung ginawang lollipop, no? Parang ginawang sneakers. Ginawang sneakers ba? Yun ang maganda kasi parang sa... Yung maganda, ginawang sneakers. Hindi kasi, manonood ka na rin ng anime. Oo. Wala nang boundaries. Wala nang boundaries yun. Lahat na pwede mong gawin eh. Kung ano yung Tsaka kapag pinapanood mo anime, they made you feel uneasy. Nagawa nila yung trauma nila. Yes. Kasi kailangan mag-inflict ng fear. Emotions. Giant to eh. Kung anong gagawin ng giant, syempre kakainin niya yung ulo mo na parang chocolate. Pero ang isa sa mga sobrang nagustuhan ko talaga sa AOT nung yung mga plot twist. Yung sunod-sunod, na parang akala mo ito na. Tapos kalagitnaan pa lang pala nung story. Nung na-reveal na, isang isla pa lang tayo. Isang isla pa lang. Tapos hindi pala tao din pala talaga yung kalaban nila, hindi Titan. Doon pa lang sa... Puta, galing pa lang nagiging tao. Galing pala sa tao yung Titan. Oo, galing.
Ang galing mo. Ano yun? May nakipag-sex sa giant? Hindi. Napaliit? Meron, tas iiwan. Para master mold. Parang lahi. Baka ma-spoil. Oo, spoiler na siya. Hindi mo siya mahulaan eh. Oh, hindi talaga. Hindi mo siya mahulaan. Hindi ako nanonood niyan. Sige, spoil mo. Pero tayo ilang libong listener. Ayaw nga. Baka doon na mabat. Hindi, pero para to kay Rems, ha? Sige. Sige, para sa akin to, ha? Sige. Ikaw ko lang. Ano yun siya, lahi sila. Galing sila sa isang Bloodline. bloodline na may ganong lahi na nagiging Titan. Pero kailangan siya i-trigger. Parang hindi naman sila basta nagiging Maliit muna sila, tapos pag tinigyan mo, lalaki. Alam mo kung anong trigger niya? Pagkarigan mo, Titan. Hanggang sa susunod na tawanan dito sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yun! Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Diyos Minuno, Michael Manguera, Clemen Gilbuico, Miller Vinales, John Juan, Miguel Vega, Greg Marvin Cabrera, Alvina Salbornaga, LJ Patanao, Raisa Coloma, Ken Faruchilin, Tadamasa Masuko, Aiko Way, Erika Brillante Storio, Martino Bautista, Michael Santiago, Madeleine Hope, Jovina, Johan Nitura, Lena Mackenzie, Nino Luero, Carlo Pablo, Yander Bernido, at si Fatima, Elehor de Yun. Yun, maraming salamat, Boss Senpai. Thank you. Salamat din po. At maraming salamat, Legend Dennis. Invite mo sila sa... Saan ka ba firing i-follow? Actually, sa Facebook, IG, at saka sa TikTok. Lahat yan. Legend Dennis. Legend Dennis. Legend Saka Dennis. sa Legend, makikita nyo sa tuwing. Wala na, sarado nila Legend. At syempre, pumunta lang doon siya sa labas. At syempre, bumisita kayo dito sa Mother Base. Mother Base Toys and Collectibles, guys. Third floor, Shopsville, Green Hills, San Juan. Ito, si Madara, bilhin nyo na. Bibili niya ni Legend Dennis. Pwede ba hulugan dito? Pwede ba? Hulugan? Tumatanggap ka ng... Sa mga Home credit. Home credit. Kamay lang muna. Gawin lang muna. Ay, ang ganda naman niya. Ay, okay yun ah. Pamaypay lang muna uwi ko. Oy, from Jerome Angelo Velasquez, pabati kay Vietnamese Nonong ng advance happy birthday para kay Johanna Paula. Happy birthday, Johanna Paula. From Aiko Way, Sir Rems, pamura sa tropa ko si Chester Rodriguez, Ernesto Guillermo, mga matinee idol. Chester Rodriguez at yung isa pang di ko maalala. Puro kayo tang-ama. Yun. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! This is brought to you by Bingo Plus. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.